natin ng malaking anong tawag dito, focus ba? O paano mo kaya ipagmamalaki ito? Claire, itong balitang ito. DOF. According to the DOF, the funds to be remitted to the National Treasury will finance urgent national projects. In Annex A of your compliance, dated November 8, 2024, pages 1 to 4, the OSG enumerated some of these projects, including route. Dahil lang. According. Yan. O ito po, itong usapin na ito, mga bossing, ito po yung oral argument. Ito po yung oral argument, mga bossing, sa diyan sa may Supreme Court. Ito na nga yung pagkuha ng ating pamahalaan ng pera sa gobyerno, ha. Kinuha ng ating pamahalaan ng PhilHealth, pera ng PhilHealth dinala sa sa national budget. Gigil na gigil tayo dito. Ang unang nag-expose nito, nagtatago na. Yung unang nag-expose nito, si Harry Roque. Nagtatago na ngayon. Sabi ko nga sa inyo, dito sa gobyerno na ito, kapag kabinatikos mo, binisto mo yung katarantaduhan, kakasuhan ka na sandamukal. Kaya yan si Harry Roque nagtatago ngayon, isa ito sa mga in-expose niya. Yung napakalaki, ilang bilyon. Ang kinuha nila sa PhilHealth, pera ng PhilHealth yun, ha? Hindi yun pera ng gobyerno, putang ina niyan. Ikaw bilang isang empleyado, naguhulog ka para pag nagkasakit ka kahit papaano mabawasan yung bill mo sa ospital. Hindi nga buong bill mo yung mawawala, mabawasan man lang. Oo, ganun nga mabawasan. Ang tagal mo, mantakin mo, ha. Ako halimbawa, meron ka ng 20 years, di ka nagkakasakit. 20 years ka naguhulog sa hayop na PhilHealth na to. Minsan ka lang magkasakit, pucha, hindi pa nila sagutin yung buong bill mo. Ang sasagutin nila, part lang nung bill mo, depende yan sa case rate mo. Ikaw ang naglalagay niyan. Hindi yan buwis. Hindi yan para siyang SSS contribution. Para siyang pag-ibig contribution. Ito, contribution to galing mismo sa sweldo natin. Hindi ito mandatory na parang tax na binabayaran natin. Hindi po siya, it is a mandatory contribution, pero hands off ang barangay tuloy. Hands off ang Pilipinas diyan. Bawal nilang hawakan yan. Hindi nila pera yan. Ang pera lang ng Pilipinas, yung taxpayers natin, collectibles natin, yun lang. Yung taxpayers collection, yung tax collection natin, yun lang po ang pwedeng i-allocate ng mga putang inang mga nasa pamahalaan. Hindi yung pera na pinaghirapan ng mga Pilipino. Puta, ganun ka magnanakaw tong mga pukin ng inan to. Pati yung pera natin na pinaghihirapan natin na dapat mapapakinabangan natin, pucha yan, ninanakaw ng mga ito tapos easy-zero budget pa yung ahensya. Saan ka naman? Paano ka magkakaroon ng magandang healthcare system kung easy-zero mo ang PhilHealth? Di ba, kita mo? Kaya nila yung sinizero kasi nga yung malasakit center ni Bongo, malaki ang dependency dyan. O kung sisiro mo yan, ano nang paaasahan ni Bongo dyan sa PhilHealth niyan? Di wala na. O di pati yung magandang programa ni Bongo na malasakit center, wala ng pondo dahil nga binabawasan itong mga hayop na ito, dinadala kung saan-saan yung pera O so eto, ang sinasabi dito itong itong isang Supreme Court Justice na si Justice Amy Lazaro Javier, tinatanong etong ating Solicitor General. Kawawa to si Solgen. Ang hirap ng trabaho nito ni Solgen Menardo Guevara. Napakagaling nito nung panahon ni Duterte. Ang galing nito. Sa sobrang galing nito nung panahon ni Duterte, sumikat talaga ng sobra to. Ang husay nito diyan sa DOJ. Pero siya ang ginawang Solicitor General. So siya ang magiging abogado ng gobyerno. Abogado ng taong bayan laban sa mga kupal sa pamahalaan. So eto na ngayon. Nireklamo yung PhilHealth. Ngayon, dinidepensa niya yung ginawa ng gobyerno. Hindi naman siya may kasalanan yan. Hindi naman siya kumita dyan. Sila lang naman ang nagnakaw dyan. Pero nadadamay si Menardo Guevara dahil siya yung tumatayo bilang counsel ng pamahalaan natin to justify itong mga kabulastugan nila. Huling-huli sila sa akto dito. At awang-awa ako kay Menardo Guevara because ang galing nito na tao. Menardo, ang husay mong tao, hindi mo kailangan ng posisyon na yan. Ang husay mong tao, hindi mo dapat ipagtanggol yung mga kawatan. Huling-huli kayo dito Sobrang galing mo na pero nahuli pa rin kayo na nagsisinungaling kayo dito. Panoorin ninyo to. Kahindik-hindik itong nangyaring ito sa Supreme Court. To the DOF, the funds to be remitted to the National Treasury will finance urgent national projects. In Annex A of your compliance, dated November 8, 2024, pages 1 to 4, the OSG enumerated some of these projects, including routine maintenance of national roads, the Panay-Guimaras-Negros Island Bridges, or the PGN Bridges Project, and payment of right-of-way. These... Nagets nyo? Yung pera daw na kinuha sa PhilHealth, kasi sabi natin, saan nyo dinala yung pera? Bakit nyo nilagay sa national budget yan? Saan nyo nilagay yung pera na yan? According to their defense, nalagay po yung pera na yan sa mga projects na yan. Routine maintenance of national roads.
Panay Guimaras Island Bridges. PGN Bridges Project. Ayun na po yan. Panay Guimaras Negros Bridges. And payment of right-of-way. So yung pera ng mga para sa magkakasakit, nila na nila sa mga sa mga infrastructure. Putang ina nyo talaga. Nasaan yung Maharlika Investment Funds? Na kinuha yung bilyon-bilyon din, sabi ninyo, doon kayo kukuha ng pera para sa mga infra. Bakit? Pati yung pera nung may mga dapat sa may sakit, kinukuha nyo pang pagawa ng tulay, putang ina nyo talaga. Ibang klase talaga ang kahayupan nyo. Pakinggan pa natin kung paano sila mapapahiya din eh. Are all construction projects, Mr. Solicitor General, correct? Not all of them, Your Honor. Some of them pertain to health projects. No. Health project? Paano naging health project yung tulay? Paano naging health project yung right of way? Paano naging health project yung maintenance of road? Putang ina, sabi ko nga sa inyo yung maintenance of road. Di ba dito sa Pilipinas maayos pa yung kalsada, binubutas na? Para magka-project at magka-budget sila. Ganun ang gagawin dyan sa pera. At according to the Solgen, ganun ang ginagawa sa pera na kinuha dyan sa PhilHealth. Pinang-aayos ng kalsada. Anak ng tinapay. Para yan sa health eh. Okay lang sana kung kinuha mo yan, dinala mo yan, pinambili mong mga gamot para sa matatanda. Hindi. Mantakin mo kinuha mo para galing sa health, dinala mo sa construction. Utang inang yan. Anong klaseng utak yan? I'm talking about the routine maintenance of national roads, the PGN Bridges project, and payment of right-of-way, correct? In a sense, they are Yes, routinary, they are. ordinary expenses. They they expenditures. pertain to construction projects of the government, correct? Infrastructure. Yes, you can call it that, infrastructure projects. All right. With respect to the PGN Bridges project, per DBM's budget of expenditures and source of financing, FY 2024 report, the PGN Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So when Funding a project that is already fully funded under the category of unprogrammed funds. I didn't quite get the Programs. question, Yes. Your Honor. Pardon me. Yes. Export-Import Bank of Korea has loaned the Philippines 100 Anong sinabi kanina? Anong sinabi kanina? Funding. Meron daw, mga bossing, ito balik natin na. Ayan with respect to the PGN Bridges, per DBM's budget expenditures and source of financing fiscal year 2024. GAA ito Yung PGN Bridges ay funded na ng Export-Import Bank of Korea, 174 billion. So may budget na, inutang natin dito sa bangkong ito. Putang ina, bakit kumuha pa rin kayo sa pera ng mga Pilipino at nilagay ninyo dito sa tulay na to? Ano to, 2 tulay? Unang-una sa lahat, putang ina, itong mga tulay na to, hindi pa to nagsisimula. Hindi pa to naitatayo. Binondohan, galing sa GAA, ang pondo, inutang sa ganitong bangko, hindi pa nagsisimula, putang ina, naubos yun na yung pera? Kumuha na naman kayo sa PhilHealth? Asan yung pera? So, nasaan yung inutang natin na pera sa Korean Bank? Saan napunta yun? Inayuda nyo? Putang ina, malversation yun. Kasi kung pera na para dito, ginamit nyo sa iba. Malversation ng public funds yan. Sino na naman ang gumawa niyan? Sino na naman ang gumalaw ng pera na yan? Para kumuha tayo ulit ng pera sa pera ng Pilipino to, hindi nyo pera to. Hindi to, it's not even taxpayers' money. It's the money of the employees of the Philippines. Lahat ng mga empleyado ng Pilipinas, pera nila tong PhilHealth. Kinuha nyo, nilagay nyo doon sa tulay. Sa GAA, may budget na yung tulay galing sa inutang natin sa Korea. So, nasan yung mga pera na yan? 174 billion. Saan nyo na naman dinala? Hayop kayo talaga. Diyos mio. correct. Infrastructure. Yes, you can call it that, infrastructure projects. All right. With respect to the PGN Bridges project, per DBM's budget of expenditures and source of financing, FY 2024 report, the PGN
Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So while Funding a project that is already fully funded under the category of unprogrammed funds. I didn't quite get the Programs. question, Your Yes. Honor. Ayan o, funding a project that's already fully funded. Putang ina, may pondo na, pinupondohan nyo pa. Putang ina, mga magnanakaw kayo. Mga hayop kayo. Tapos sasabihin nyo, Boss Dada, wag kang mura ng mura. Boss Dada, wag kang ano, para kang hindi magmumura ng ganyan. May pondo na yung tulay. Putang ina, kinahanapan nyo pa ng pondo. Saan nyo dinala yung unang pondo niyan? Ayan o, is there an urgency to transfer the PhilHealth funds where the project is already fully funded? O di ba, in Tagalog, bakit tayo maglalagay ng pera sa bulsa nyo? Ipunong-puno na nga yung bulsa nyo. Ang ina, ganito katarantado ang mga gumagawa ng budget natin. Ganito kagarapal, ganito kakriminal. Etong mga nagmamanipula sa budget natin, tapos putangin na nyo, ang hihiring nyo sa kongreso kami, vlogger ang ipapatawag nyo sa kongreso. Samantalang kayo mismo, putangin na nahuhuli kayo sa mga bibig ninyo. Yung pera ng PhilHealth, kinukuha nyo pang pondo doon sa isang tulay. Una, hindi pa gumagalaw yung project. Hindi pa nagsisimula. Pangalawa, nakakuha na kayo ng pondo sa isang bangko, nakautang na kayo 174 billion. So ano nangyari? Sisimulan nyo na yan, naubos nyo na yung pera. Kaya kumukuha kayo doon sa PhilHealth. Tanginan yung sasama ng mga ugali nyo, hindi wala kayong kabusugan. Ha? Wala kayong kabusugan dyan sa Congress? Hindi kayo nahihiya sa sarili nyo? Nabatikos kayo ng batikos kay Inday Sara? Batikos kayo ng batikos sa mga Duterte? Tapos ganito pala kahayop yung mga pinaggagawa nyo sa Pilipinas? 125 million ni BP Sara, putang ina niyan. Ito 174 billion na napondohan na 2025 na ngayon. Hanggang ngayon hindi pa nagsisimula yung project, putang ina, nasaan na yung pera na yan? Tapos ang masaklap nito, 2024, same year. Same year, umutang kayo sa isang Korean bank ng 174, isang taon lang nakurakot nyo na yon para kumuha na naman kayo same year dyan sa PhilHealth para ulit sa mga tulay na yan. O ang tanong, 2025 na ngayon, ginawa na ba yung tulay? Nasimulan na ba yung tulay na yan? Kahit man lang groundbreaking, meron na yan? Wala. So putang ina nyo, ngayong taon na to, kukuha na naman kayo, sigurado. Oo, hanggang sa siguro matatapos ng termino neto ni Ngiwe, hindi pa na itatayo yung tulay na yan, pero puta nakuha nyo na yung pera. Mga walang hiya. Mga hudas talaga kayo, mga kawatan. Oo, walang ibang ano nito, walang ibang paliwanag dito. Kasimple-simple ng tanong. May budget na, kumbaga, pinabili kita ng adobo. Binigyan kita ng pera pambili ng adobo. Ba't nanghihingi ka na naman ng pera pambili ng adobo? Anong ginawa mo dun sa unang pambili ng adobo? Wala namang adobo na dumating. Tapos nanghihingi ka na naman ng pambili ng adobo? Utangin na ka, siguro nagsasyabu ka. Diba? Kasimple-simple eh. Oh, diretso. Pardon me. Yes. Export-Import Bank of Korea has loaned the Philippines 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, I think one consideration by the Congress in doing so is a determination of when a project is already implementable. So if a project that has already been identified and sufficiently funded is considered to be non-implementable for the given fiscal year, then I think it is the decision of the Congress in the exercise of its policy or wisdom, so to speak, to move it to the unprogrammed appropriations in the meantime. Yes. All right. So, has the government moved this amount? In the meantime, sinabi niya na doon? I think it's the decision of the Congress in the exercise of its policy. So, nilalaglag niya Congress dito. So, ayaw niyang sagutin yung tanong kung anong nangyari doon sa pera ng bangko, ng niloan sa bangko ng Korea. Hindi niya alam. Sabi niya, nasa Congress yan. Bahala ang Congress magpaliwanag dyan. O, Adjong, Gutierrez, at saka sino to? Yung mataba na na congressman ng ng La Union. At saka ito si Asidre o Chua. Putangin na nyo, ito dapat hinihiring nyo.
Ito dapat ang pinapaliwanag nyo sa tao. Saan nyo dinala yung 174 billion na inutang nyo noong 2024 sa bangko? Tapos hindi naman nasimulan yung tulay. Nasaan yung pera na yan? Abante! Abante! Si yung malaki mata. Sino yun? Yung laging galit na congressman. Tsaka itong yung congressman ng Antipolo. Luis Rey, sama na kita. Bakit ito hindi nyo maipaliwanag? Saan nyo dinala yung perang inutang nyo sa bangko noong 2024 para gawing tulay? Na hindi natapos yung tulay, same year, hindi nga nasimulan, kumuha kayo ng pera sa kumuha ng pera sa national budget. Tapos ngayon, 2025, tangina baka nandiyan dyan sa GAA nyo pa din yung proyekto na yan, ha? Baka nasa GAA nyo pa rin yan. Tingnan yung maigi. Yung mga magagaling mag-research dyan na DDS. Pakicheck nga kung itong GAA 2025 nandiyan dyan pa din yung Panay Negros Guimaras tulay na yan, yung bridge na yan. Kung nandiyan dyan pa rin yan, putang ina nyo, 3 budget para sa isang tulay na hindi pa nagsisimula. Pakicheck ng maigi. Tingnan natin. So it is the Congress. Sabi nga niya, yun daw Kongreso ang may say. Patungkol dyan sa mga budget na yan, di daw nyo masagot. Time. Yes, all right. So, has the government moved this amount to the unprogrammed funds of the government? Halimbawa, may budget para dito, di ba? May budget para dito sa tulay na to. Hindi pa masisimulan yung tulay na to. So, ang gagawin natin, yung budget na allocated dyan, ilagay muna natin sa mga unprogrammed funds. Yung mga hindi pa nagsisimulan na budget, ilagay muna natin dito para pag may emergency, kukunin natin. Ganun yun. Kaya tinatanong ni Madam, nilagay ba to sa unprogrammed funds? At kung inilagay ito doon, ano ang reason why? Bakit in-unprogram itong project na to? Halimbawa, yung mga project ni Duterte sa Mindanao, in-unprogram nila. Tinanggal nila sa priority ng gobyerno. May pondo na yan, may budget na yan. Yung budget na yan, kukunin nila, kung ano na yan, nagsimula na yan, kukunin nila, ilalagay nila sa iba. May reason kung bakit nila ililipat sa unprogrammed funds. Ngayon, tatanungin natin sila, anong reason? Sige, pasok. There are This sorry. Export-Import Bank of Korea loan, has the government moved it to unprogrammed funds? We will have to check on Yes, that. please check on that. Yes, whether that has been actually transferred only or removed altogether. Yes. Because there were certain removals made by the Congress in the So, Congress na naman. So, Congress ang nagtatanggal, naglalagay sa National Treasury. Tapos, anong ginagawa nila? Baka yan yung mga pinang-aayuda nila. Baka yan yung mga pinambili nila mga bulletproof na mga sasakyan nila. Yung mga Rolex nila, baka galing dyan. Yung mga Patek nila, baka galing dyan. Hindi ba? So, hindi alam kung bakit. Hindi alam kung paano na ilipat ba sa unprogrammed funds yung niloan sa Korea. Hindi alam, ha? Hindi alam. Tanungin nyo yung mga congressman. Adjong! Lahat ng mga congressman, kayo na sumagot. Saan nyo dinala yung pera? At kung sakaling inilipat nyo, anong dahilan? At nasa na yung pera na yun? Nandoon pa ba yun sa pinaglipatan? Baka puta, nilipat nyo yan sa mga bulsa nyo, ha? Nagtatanong lang, ha? Kasi si Guevara, hindi niya alam sagot. Lagi sinasagot ni Guevara, pag hindi niya masagot, baka nasa mga congressman yung pera. O kaya sila nakakaalam. Dapat pinapatawag dito yung mga congressman, eh. Tapos ang may hearing, vloggers. Tangina, wala nang session ang Congress, pero ang mga vloggers may session pa din. Di ba dapat? Tangina niya. Tingnan nyo kalokohan ninyo, kahayupan ninyo sa pagpapatakbo ng pera ng Pilipinas. Puta, sabi ko nga sa inyo, kung si Pastor Apollo Kibuloy mapunta rito, wala nang ganito. Itong mga pera na to, mapupunta talaga yan sa mga proyekto na yan. Grabe, ha? At saka ang mahal. Ang mahal ng project, 174 billion para sa isang tulay. Puta, alam nyo ba na 3 billion lang para makapagpatayo ka ng ospital na na high-tech? 3 billion, mantakin mo, 174 billion, bilangin nyo, ilang ospital yan? Ilang mega hospital sana ang nagawa niyang 174 billion? Ang masaklap, hindi na nga nagawa na ospital, hindi pa nagawa na tulay, nawawala yung pera. Ngayon, kami ang may kasalanan. Ngayon, galit na naman kayo sa amin. Putangin na itong mga Duterte na to talaga. Ang gagaling masyado, nahuhuli yung mga kabulastugan natin. Putangin na gumagawa kayo ng kasalanan, tapos nagagalit kayo pag sinisita kayo. Huwag kasi kayong gumawa ng kademonyuhan. in the proposed infrastructure or other projects How of the can the government. government have removed this when it is a loan specifically for that purpose? Exactly. How can you remove a money, especially kung loan ito, inutang ito para sa proyekto na to, bakit nyo inalisan ng budget? At bakit humihingi na naman kayo ng panibagong budget? Kaya kayo humihingi ng panibagong budget kasi yung initial na budget para dito wala na. Naubos na. Saan napunta? Yun ang katanungan dito. 174 billion, hindi ito pesos ha. Mali, hindi ito 1,000. Hindi ito 174 lang, hindi ito 5 piso lang. Billion po ito, billion. Puta, kaya naman pala yung mga dating naka-tricycle, may artista ban na.
Kaya naman pala yung mga pangit dati, matatangos na yung ilong. Yung mga chararat dati, maayos na yung mga muka. Kaya naman pala, pastor, merong bulletproof na SUV. Oh, party list representative lang, walang hiya, napakarami ng ari-arian. Kaya naman pala panay ang bakod ng mga congressman sa presidente dahil dito sa mga ganitong issue, pare-parehas pala sila na mahuhulog sa kumunoy. Kakapal ng mga mukha nyo. It is something that can be deferred, Your Honor, even Yes, if it's what is the funded. reason for deferring it? Your Honor, I cannot speculate on the Correct. reason. Ay tayo dyan. So sabi nito, pwede pong ma-defer yan. O kaya nga, pwede naman talaga. Anong reason ba't dinifer nyo? Inutang nyo nga yan for that specific project, ba't dinifer nyo? Your Honor, I cannot speculate on the reasons of the congressman. So nilaglag ni Menardo Guevara ang mga kongresista na sila po ang may kinalaman dito sa mga paglilipat-lipat ng pondo na ito, at it is safe to assume, or is it safe to assume na ang perang ito ay napunta na sa mga kawatan, na ang pera na ito ay napunta na sa mga kabit nila, napunta na ba ang perang ito sa mga Louis Vuitton ng mga kabit nila, sa mga tour nila abroad kasama yung mga alipores nila, sa mga ayudang binibigay nila doon sa mga bigas na may mga mukha nila, pambili ng mga boto ng mga Pilipino, campaign funds na ba ito? Ito ba ay is nilagay na nila sa kanilang ataol at dadali nila hanggang sa kabilang buhay? Mga punyeta na yan. Walang alam ang ating Solicitor General kung saan dinala ng mga congressman. So kailangan ang mga congressman magpaliwanag nasaan na yung pera. Yun ang unahin natin, wag yung vloggers. Wag yung wag yung Facebook, wag yung YouTube. Wag yung pagbubuwis ng mga content creator. Ang unahin natin, saan nyo dinala yung pera? Ninakaw nyo na ba? Yun ang malaking katanungan. Ninakaw nyo ba yung pera? Binulsa nyo? Inuwi nyo? Putang ina, sinaksak nyo ba sa baga nyo? Kaya ang lalaki ng mga tiyan nyo eh. Sons of the I go now, congressman. yes, to my next question. Has the government spent even a single centavo from that loan, considering that the project has not even started? Roy, ang sakit. Meron na ba kayong ginastos doon sa pera na yon? Kasi puta kung naubos yung unang 174, hindi pa nagsisimula yung tulay. Tangina, mabuti pa kay Pinoy. Merong tulay kahit walang ilog. At least may tulay. Putang ina itong kay Bongbong, walang tulay. Pero may project na tulay. Meron akong kwento. Meron akong kwento dyan sa Mindanao. Isang malaking clan ito ng mga politiko sa Mindanao. itong COA, matapang. Matapang tong COA. Itong political clan na to sa Mindanao, dyan sa, sabihin na natin sa BARM. Itong political clan na ito, na medyo humina na, dati daw nung sobrang lakas nito, grabe daw to. Oo, grabe daw to mga bossing. So meron daw isang beses na talagang galit na galit daw yung COA kasi daw meron daw tulay na pinagawa. So asan yung tulay? Asan yung tulay? Gusto namin makita yung tulay. O ito yung hiningin yung budget. O sige, masyadong mahal yung tulay na yan. Tingnan nga natin kung gawa sa ginto yan. Asan yung tulay? Sir, wag nyo nang puntahan, sir. O, pag-usapan na lang natin. Ano bang problema? Hindi, pupuntahan ko yan. Trabaho ko yan. Hindi ako magpapalagay. Hindi ako magpapalagay kung ano yan. O, puntahan natin. Asan ba yung tulay na yan? Di, pinuntahan daw nila. Sinamahan naman daw nung opisyal ng gobyerno. Binaba daw siya sa isang lugar. Oh, asan yung tulay? Asan yung tulay dito? Alam mo kung saan daw yun? Alam mo kung saan yun? Kung saan daw nilibing yung mga dinala siya sa lugar kung saan nilibing yung mga media na mga buhay pa. Sabi daw sa kanya, hinanap mo yung tulay? Alam mo ba na yung tao nga nawawala yung tulay pa? Putang ina, ang bilis na umuwi ng COA. Bumilis umuwi na siya. Hindi na siya bumalik doon. Pinabayaan niya ng walang tulay. So putang ina, ganito nangyayari rito. Merong tulay, pero pag hinanap mo yung tulay, wala. Pero yung pera, wala din. Anak ng tinapay naman yan, oh. Diyos ko po, yan ang masaklap dito. There is nothing to spend for if the project has not even started. So where is the money? The money went presumably to the National Treasury for the purpose of using it for projects and non-program under the programmed appropriations. Anak ng tinapay. Ay, nako. Well, there is nothing to spend for if the project has not even started. Your So Honor. where is the money? The money went presumably. Nung presumably. Hindi pa pwede, sir, na mag-assume ka. Kailangan, Soljen Guevara, alam mo kung saan dinala yung pera na yan. Hindi pwede mag-presume. Kailangan, meron kang public or meron kang personal knowledge where the money went. Hindi pa pwedeng presumably it went to, parang nag-assume ako doon napunta. That's the
That is the process. Pupunta dapat siya doon. Oo. Paano mo makakasigurado? Sinabi mo presumably. So you are just assuming because of the process. Ang tanong, nandun ba talaga? O binulsa? Nandun ba talaga o binulsa, sir? Kailangan mo magpakita ng prueba whether yung pera na yan is still there or napunta na sa mga ilong nila. Baka sininghot na ni Bongbong. Hindi ba? O baka sininghot na, pinambili na ng mamahalin na relo tsaka ng sasakyan ng mga congressman. O hindi ba? Yun ang dapat na sagutin natin. To the National Treasury for the purpose of using it for projects and programs under the unprogrammed So we have appropriations. unused funds for the project, and yet we still got money from PhilHealth. Exactly. Patay ka ngayon. Huling-huli ka ngayon. So ang sinasabi mo, Menardo Guevara, na yung pera na ibalik sa National Treasury, bakit ka kumukuha sa PhilHealth kung binalik pa na sa National Treasury yung pera na 174 billion? Hindi ba dapat kinuha mo yung nilagay mo sa National Treasury para ilagay sa tulay na ito? Ba't kumukuha kayo sa PhilHealth? Palakpakan natin si Justice dyan sa Supreme Court. Wala na, sukol ka na dito. Mga huling-huli na yung pagnanakaw nyo dito. Kung meron kang unused funds for the project, you can use that fund for that project. Now, if you are saying that wala na yung pera na yun, that is why we're getting money from PhilHealth, tanungin natin, saan napunta yung pera na yun? Walang katapusan yung tanong. Sabihin nyo na kasi, ninakaw. Ninakaw po. Opo, binili ng mga diamante. Putang ina nyo, ang daming pera ng Pilipinas, nagbibenta pa tayo ng ginto. Pucha talaga yan. Hoy, kumag na si Claire. Hoy, Claire. Baka naman pwede, Claire, i-ano mo naman to. Baka naman pwede, Claire, i-ano mo naman, ipagtanggol mo naman to, ha? Pwede ba yon, Claire, ipagtanggol mo to? Saan nyo dinadala yung pera ng gobyerno? Meron ng budget, ha? Tapos, may budget na, tapos kumukuha pa kayo ng budget ulit. Ano yan, 2 beses kayo manghingi ng baon? Kapal na mga mukha nyo, wala pa kayong tuloy na naipatatayo, naubos nyo na yung pera. Ha? Kung hindi nyo naubos yung pera, nasaan? Saan napunta? Yan ang trabaho mo, Claire. Pabanguhin ang administrasyon nyong bulok. Yan ang trabaho mo, pabanguhin ang administrasyon yung bulok. Yan po, wala nang iba. Yan po ang dapat na inaano ninyo, inaasikaso ninyo, hindi yung mga Duterte. Ang mga Duterte, hindi sila problema. Ang mga Duterte, sobrang galing, alam lang na mga magnanakaw kayo. Pero hindi sila problema ng bayang Pilipinas. Umikot ako sa Bulacan kahapon, walang nagsabi na ang problema nila si Inday Sara. Ang sinasabi nila ang problema nila, tubig at saka bigas. Yaan ang dapat natin. Yan ang dapat natin na binibigyan ng pansin. To supplement this fund that has been Di ba? Wala na sinasagot. Yan ang problema. Kapag ka ang gobyerno mo, sa loob pa lang ng 3 taon, magnanakaw na. May ganito ba si Duterte noon? Meron bang mga oral arguments na naganap sa Supreme Court noon na nagmukhang magnanakaw ang administrasyon ni Pangulong Duterte? Now, Claire Castro, sabihin mo ngayon sa amin na mas corrupt si or diktador si Pangulong Duterte kesa dito sa mga nasa gobyerno ngayong mga hayop kayo. Kayo na ang bahalang sumagot. Yung mga nandiyan dyan sa comment section, i-comment ninyo, tama pa ba? Tama ba itong mga ganitong nangyayari sa bayan natin? Mas diktador ba? O magnanakaw ba ang mga Duterte kesa sa mga Marcos? Hindi ko sinasabing mga Marcos ang nagnakaw dito, but this happened under Marcos's nose. Hindi yung pulbo dito niya, it happened under his nose, under his leadership. Ano ang gagawin ng administrasyon na ito para kasi binibigyan nila to ng pinagtatanggol nila to. Parang yung GAA din nila, pinagtatanggol nila. Pero ito, sa harap ng mga huwes sa Supreme Court, asan yung pera? Hindi nila alam. See? Tapos, ang papatawag, vlogger. Tapos, ang kinukuha yung mga cellphone, gadget, vlogger. Ang tinatrabaho ng PNP, vlogger. Lalak ng tinapay na yan, nasa ng hustisya. Kayo na lagay nyo dyan sa comment section, i-like ninyo and i-share itong vlog na ito para makarating sa maraming mga Pilipino. At hindi lang sa mga Pilipino, di baling masira ang bayang Pilipinas sa mata ng ibang lahi. Ganito talaga nangyayari sa bayang Pilipinas Ba't natin kailangan i-sugarcoat? Ba't natin kailangan ipagmalaki? Dapat nga malaman ng buong mundo kung gaano katarantado yung mga namumuno sa Pilipinas ngayon. Baka sakaling hindi tayo matulungan ng mga nandito sa Pilipinas, baka yung mga nasa ibang bansa, matulungan tayo. So, talamak na po ang pagnanakaw sa bayang Pilipinas.